them for they don't know what they do. Totoo bang hindi nila alam ang ginagawa nila? Yeah. I don't think so. Kapag si Lord nagsasalita ng isang bagay, may meaning yun. Sabi niya, ulitin ko Father, forgive them for they don't know what they do. Ulitin ko, pwede bang hindi nila alam ang ginagawa nila? Alam. Aware sila. Nagsisinungaling ba si Jesus sa Ama? Nasabi niya hindi nila alam? Nagdradrama ba si Lord? Nagdrama lang ba siya dahil nagdideliryo na siya? Lord, forgive them for they don't know what they do. Hello? You know why? Bakit sinabi ni Jesus na hindi niya alam? Hindi ibig sabihin na hindi rin yun alam ng Father God. At lalong hindi rin alam o nagsisinungaling si Jesus Christ. Kapwa sila, alam nila yon. Kaya niya sinabi ni Jesus Christ yung para sa iyo at para sa akin. Amen. Amen. And then, sabi ko, Lord, ano yung significant nun? Lord, ano yung significant nun? Bakit mo sinabi hindi namin alam? Nung time, nung wala pa ako sa Christ, kasi kasama ko doon. Sabi ni engineer, sabi nga, kasama ka sa sumuntok doon, kasama ka. Yes, kasi lalo na sa kasalanan, binyan niya. Bakit sinabi niya hindi natin alam? You know why? Kasi nung hindi pa ipinapako si Jesus Christ, lahat tayo patay spiritually. Kaya hindi mo alam ang bagay na spiritual. Kapag ang tao patay spiritually, kahit anong paliwanag ni pastor, kahit 10 ang preacher dito, papasok lang dito, lalabas, hindi niya masasala yung good news, hindi niya masasala yung grace. Pero kapag ang tao born again, Amen. pag sinabing born again, ibig sabihin ng again, dati ka palang buhay. Kaya born again, dati ka ng buhay. Namatay ka dahil sa kasalanan. Kaya sabi niya, Father, forgive them for they don't know what they do. Why? Ang taong hindi nagtataglay ng espiritu, lahat ng bagay na espiritual para sa kanila kamangmangan, sabi yan sa 1 Corinthians. Amen po ba? Amen. Nagagets na po. Kaya napakahalaga tayo ay mabaptize ng Holy Spirit. Why? Ang taong hindi nagtataglay ng Holy Spirit, pasaway yan. Si Pastor nga ba? Sige, intindihin na lang natin. Hello? Kaya ganun kasi di si Pastor Iman laging gustong ipaliwanag sa inyo yung grace. Dapat namnamin natin yung pagkatao ng Panginoon. Sabi niya, it is finished. Tapos na. Sa part ni Lord, tapos na. Nasa sa inyo kung tatanggapin mo o hindi. Kung gusto mo pa ba ng no grace, half grace, or full grace. Sino rito gusto ng full grace? Say amen! Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. And now, papikit na ako. Si Pastora tapos na na-appreciate niyo po ba yung ating newsletter? Amen? Amen? Sabi nga parang booklet na ng Bishop Amy. Amen? Talagang pinag-isipan ng pinaghandaan niya. Habang ginagawa sa iyo, may revelation sa akin si Lord. Why? Your work is not in vain. Si Jesus ba may kasalanan? Gusto ko ayusin natin yan. Si Jesus ba may kasalanan? No. Sinless ba si Jesus? Okay tayo dun. Wala siyang kasalanan. Amen ba? Yes. Kahit nung umpisa, doon mula ron, etc., nag-ministry siya, wala siyang kasalanan. Say amen. Amen. So, okay tayo dun, walang problema. Pinag-aralan kong mabuti kagabi. Yung sinabi ni Brother Jesse, salamat, di ko na kailangan pala binugbog siya. May mga nakikisuntok. Yes! Yeah. Marami sa FB, bugbugan lang, patay na. Suntokan pa lang, pagka nagkamali ng tama sa iyo, mabalilig mo, patay. Tama ko ba? Yes. Ma-fracture. Secondly, gusto ko sabihin sa inyo, hindi siya naghapunan. Nag-fasting. Hindi siya naghapunan. Di ba sabi niya, hindi na muna uli ako iinom. Di ba pinaliwanag ko? At di kakain ito hanggat hindi natatapos ang aking gawain, etc. So, ibig sabihin, yung last supper niya, hindi siya kumain. Pagkatapos nun, saan siya ipunta? Sa Garden of Gethsemane. Ano sabi niya? Sabi ko
Sabi yung ni engineer, sabi niya, Lord, Kung hindi lang yan pwede. kung maaari po ay tanggalin niyo sa akin itong sabong ng paghihirap na ito, pero hindi ang kalooban ko mangyari, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, stress siya. Oo. Agony. Wala ka na kain, puyat ka na, stress ka pa. Hello? Nagigets nyo? Emotionally, physically, talagang hinihila na kasi nga, nagkatawang tao siya eh. Yeah. Binugbog. Oh my God. Wala ka nang kain. Binugbog ka. Di ba sadyang naalala ko talaga, itong huling pasok ko. Yung Friday. Pinagtrabaho ako ng hanggang alas 9. Natapos ako ng alas 4. Wala kami kain-kain. Dahil nagmamadali na daw, kailangan namin i-evacuate yung building. Dahil etc. Sumunod sabi, pag uwi ko, doon na ako kumain. Anong point ko nun? Nagtrabaho ko. Wala akong kain. Yun pa lang ha, parang una, ang tao kapag walang kain, mainit ang... Ulo. Yes! Kasi hindi ka makapag-isip. Walang hindi mapait. Walang hindi masarap sa pagkain taong gutom. Amen? So siya, tignan mo ha, hindi kumain, puyat, magdamag eh. Puyat, hinuli na siya ni Judas, na stress, tapos binugbog. Hindi isang tao bumugbog. Binugbog siya ng marami. Ang pagkatapos nun, sinabi ko ni engineer, hinataw siya. Ilan hataw? By his stripes, you are healed. Ilan? 36 times. Isa, alam niyo po sa bilibid, pag hinataw ka pa lang dito sa... Ang sakit na mamatay-matay ka na, maraming namamatay sa hising sa amen. Gusto ko sabihin sa inyo ha, hindi basta-bastang hataw yun, lumalagapak at natatanggal lahat ng dugo sa kanya. Amen ba? Pero buhay pa rin si Jesus. Amen. Hindi ako makapaniwala paano nangyari yun. Ang tao sa kundyang, sabi na sa kundyang, masugatan ka lang, tulo na tulo ang dugo pag hindi mo inampatan. Tama? Yung matawid ka 36 times, hindi ka ba maubusan ng dugo? Bakit buhay pa rin si Lord? Sabi ko, tuwan-tuwa ako kagabi habang sinasabi niya sa akin. Hindi pa yun! Wasak-wasak na likod, bugbog na mukha, puyat ka na, walang kain, stress ka pa, buwan mo yung krus. Mula dun sa bayan hanggang palabas sa Golgotha, paano mo nabubuhat yun? Ako gusto ko sabihin sa inyo, nagtataka ang mga senturyon. How come? Hindi lahat ng ipinapako sa krus, dapat doon palang patay na siya. Bakit hindi mamatay-matay si Jesus? Ang sabi sa Ephesians, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Ibig sabihin, 100% human. Yung nasa loob niya, 100% Diyos. Amen? Malinaw tayo doon. Bakit hindi siya mamatay-matay? Kahit pag-aralan niya ng medical studies, walang taong kayang gawin yun. Sino rito taga Pampanga? Di ba ano naging ginagawa niya? Di ba may pinapako kayo sa cross? Kung tinitingnan doon sa documentary, Documentary. Dinadahan-dahan mo na yung, teka lang baka tamaan yung ugat baka matuluyan ako. Tapos magpapapako sila. Bakit? Kahit sa ang operasyon, laging tinitignan mo, kaya may MRI, may CT scan, tinitignan mo nasa ng mga vital veins mo dyan, dahil pag tinamaan yan, huwag ka, dire-diretso, sirit ng dugo dyan. Wasak-wasak ang likod niya, tapos kung ipinako pa siya, kapatid, imposible na mabuhay siya doon. Sa tagal ko, kahit sa Bible school, hindi ko natutunan yun. Again, sabi mo, unheard truth. Ilang taon na ako sa ministry. Nag-ilang beses back to back ang Bible, hindi ko naunawaan yung ngayon ko lang naunawaan. Paano? Imposible na buhay si Lord. Why? Pinako na siya again. Sinabi uli ni engineer. Mula alas 9 hanggang ipako kaya kita. Kahit isang oras ng wasak-wasak ang katawan mo, mabubuhay ka pa? Posible. Number 1, loss of blood. Number 2, hemorrhage. Sa utak, pokpok dito, pokpok doon, yung tinusok dyan, yung mga tinusok, talagang halos para sa sponge na pinipiga. Bakit buhay pa rin siya? Sabi ko, Lord, ba't ganun? May daya ba yun? Kasi sabi niya, hinubad niya yung pagka-Diyos niya eh. May daya ba? May supernatural ba? You know why?
mula sa umpisa. Nung isinilang or nung ginawa sa Ebatadan, nung hindi pa nila kinakain yung pinagbabawal na bunga. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Sure. Anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Kinain! Pagkatapos ano nangyari? Namatay sila spiritually, kasabay pati yung katawan nila, pati lupa, sinumpa, pati tiyan, magkakasakit, etc. Marami ng sumpa ang dumating. Again, kanina kaya ko kayo tinatanong, si Jesus ba may kasalanan? Ang illustration ng Bible, the first Adam is Adam and Eve in the garden, and the second Adam is Jesus Christ. Nung isinilang siya, sinless siya, hindi gumagana sa kanya yung original sin. Hindi sasakop ng original sin. Tayo kasi, pag ipinanganak tayo, nasa sa atin na yung original sin. Damay tayo, hindi ka pa nagkakasala, makasalanan ka na dahil kay Ebatadan. Pero si Jesus iba, yung sperm na nanggaling kay Maria, hindi nanggaling yun kay Joseph. Sabi niya, he was conceived by the Holy Spirit. Big sabihin, banal yun. Yung nabuo, yung Holy Spirit, kaya nagkaroon ng tao. Big sabihin, banal siya o hindi? Banal. Hindi mamamatay si Jesus. Kahit anong gawin nila, hindi nila kaya patayin si Jesus. That's the unheard truth. Again, from the very beginning, ang dami nilang gustong gawin kay Jesus, hindi nila mapatay-patay. Gusto rin yung i-reenact. Walang kayang gawin at ulitin. Yun na makakatagal ka ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 buhay ka pa. Kaya hindi siya mapatay-patay. Bakit? Wala siyang kasalanan! Pastor, namatay din eh. Walang kwento mo, Pastor, contradict. Kala bakit? Kaya siya namatay nung tinanggap niya na lahat ng kasalanan natin. Palakpakan natin si Lord. Hindi siya mapatay-patay. Kahit anong gawin sa kanya, ipinako na. Alam niyo, totoo siguro sinabi ni engineer. Pag ikaw nakasabit ka ng ganyan, ito naman, malabas kasi yung tiyan ko. Pag sinabit ka ng ganyan, nakukompress yung baga mo. Hindi ka makainga. Kaya nga 7 last word na lang. Bitin na bitin na. At kapag hindi ka na humihinga, may inflammation lalo nang nangyayari. Magbe-burst yung blood pressure. Lalo magpipitigan yung dugo mo. Bakit buhay ka pa rin? Hindi nila mapatay-patay si Jesus. Bakit? Kasi wala pa siyang kasalanan eh. Pero nung sinabi niya, yung binasa ni Sister Erica, Father, forgive them, for they don't know what they do. Pumasok sa kanya lahat ng kasalanan ng tao. Inako niya kasi. Amen? Nag-mediate siya. Sabi niya, Lord, akin to. Charge it to me. Yung kasalanan ni Erica, akin nga. Kasalanan na ni Mulo, akin nga. Kasalanan ni Ayumi, lahat ng taga-GFCC. Nasa labas, akin yan. Kailangan managot ka. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kaya yung time na yun, nung sinabi niya, my God, why you have Forsaken. una, Father. Yes. Sabi niya, una, Father, Ama. may relationship pa, wala na. Meron. Meron pa. Close. Father eh. Parang, sa tatay, bagong kilala ko, yes sir. Yes sir. Pero pag close kami, ay tayo, Father. Yes, nakuha. Una, Father, forgive them. Pero nung na-absorb na lahat ng kasalanan, sabi niya, my God, why you have forsaken me? Ano ibig sabihin? Nakita niya, pumasok na yung kasalanan sa kanya, naramdaman niya na, nawawala na yung righteousness niya, yung kabanalan niya nawawala na, kasi na nagkakaroon ng divine exchange. Yung kabanalan niya napunta sa iyo. Yung kasalanan mo napunta sa kanya. Palapakan natin si Lord. You see? Sabi na ako
kay Brother Jesse, sinabi nila ng ako. At ang sabi niya, it is finished. Sabi ng ibang pastor mo, hindi pa, kulang ka pa sa dasal. Sabi ni Jesus, it is finished. Hindi, kulang ka pa sa pagbabaaral, kulang ka pa sa ganun. No! Tinapos na lahat ni Lord. Ang kailangan mo paniwalaan at isabuhay mo. Palapakan natin si Lord. Now I know, kahit anong gawin nila, Diyos yun, kaya mo patayin? No. See, you see the idea? Kahit anong gawin nila, hindi nila mapatay. Sipa dito, tadyak doon, tinusukan pa ng tinig ng kain. Ako pa lang nakita niyo yung poklato dito. Nung tumagas yan, takip agad. Bakit? Pag naubusan ka kahit 2 basong dugo lang, baka may hilo ka na. Yeah. Hindi mo kayang patayin ang Diyos dahil banal siya. Amen. Pero nung tinanggap niya na lahat ng kasalanan ng buong mundo, nawala yung kabanalan niya. Kaya sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Spirit. Amen. See, kaya lahat nung nangyari kay Jesus, mangyayari rin sa'yo. Sa paano paraan? Yung good things, dapat sa impyerno ka. Pumunta siya eh. Yes. Di ba? Punta, he deserved. Di ba binasa natin? Apostles' Creed. Sabi niya, napunta siya sa impyerno. Sabi niya, oh, Hell. ha? He deserves- Nakalista ka kasi doon eh. Yeah. Lahat tayo nakalista doon. Bumabasa doon, sabi niya, oh, wala na si Cha dyan ha, burahin mo. Wala na dyan si Erica, burahin mo. Amen. Wala na si Nanay Malu dyan, burahin mo. Amen ba? Sino rito naniniwala, burahan ang pangalan niya sa impyerno? Amen. Sino naniniwala? Nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Say amen. Amen. See the difference? Amen ba? Amen. Kaya dapat lalo natin halukayin yung grace. Amen. Halukayin natin yung grace. Maraming ipapakita. Huwag niyong haluan ng law. Huwag niyong gawing half-half. No, minsan Christian. Minsan kasama ni Christian. O diba? Dapat sabi mo, I am Full grace. 100% Full grace. full grace Christian. Sabi mo, full grace Christian. Full grace. Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Ngayon,